Hi guys, it's me Jo and welcome to my channel. So, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon guys is about pa rin sa mental health. Kasi one of the subscriber nag-ask siya sa akin na sabi niya sa akin na ano yung dapat niyang gawin. Kasi na-diagnose siya. Tapos, na-diagnose siya na may anxiety siya. And then, yung psychiatrist niya is nag-prescribe ng medication kumbaga, to control yung kanyang anxiety. And, of course, kasi, you know what, sa Pilipinas, I don't know yung mga psychiatrist sa Pilipinas kasi dapat talaga sa mga psychiatrist dapat talaga is careful sila magbigay ng mga medication about sa anxiety, about sa panic disorder, about sa depression kasi iba-iba yung medication guys, and kung hindi talaga suit sa'yo yung medication na ipinoscribe sa'yo is hindi talaga magwo-work yan sa'yo at mas marami pang side effect at mas delikado talaga yun pag yung diagnosis mo is anxiety tapos bibigyan ka ng medication na hindi pala para sa anxiety. So, nung time na yun, nagtanong siya sa akin, sabi niya sa akin, anong dapat kong gawin? So, sabi ko sa kanya, hindi ako magbibigay ng advice sa iyo kasi hindi ako psychiatrist, hindi ako eksperto about that. And then sabi ko sa kanya, kung ako yung nasa posisyon mo, kung ako yung nasa lugar mo, is maghahanap ako ng ibang psychiatrist na magbibigay sa akin ng tamang medication. Kasi guys, kung ano lang yung yung anxiety, yung diagnosis sa iyo, tapos bibigyan ka ng ibang medication para pala sa bipolar. So, hindi mo alam. Sasabihin mo na, ba't hanggang ngayon hindi pa rin ako nag-heal? Ba't ngayon pa, hanggang ngayon, mas lumalala yung sitwasyon ko? Kasi yung tanong dito is, it is right for you yung prescribe. So, yun ang mahirap. Yung mahirap yung ibang mga psychiatrist na hindi nila alam. Kasi you know what, may mga psychiatrist na hindi talaga sila nakaranas ng ganun or nag-take ng medication, nakaranas man sila ng stress or anxiety or panic attack sa kanilang sarili or depression, like mild lang. And kasi pag mild lang, hindi ka dapat mag-take ng medication. Kailangan lang talaga is kumbaga to be educated or something like counseling, magiging like talking therapy, not only one patient but like a circle, like the sharing about everything, kasi doon mo makikita at doon mo maikukumpara yung sarili mo na, oh my god, yung anxiety ko hindi malala, mas malala yung kanyang sitwasyon. So dapat talaga sa Pilipinas i-promote yung parang consultation siya, pero siya grouping. So kasi dito sa Belgium kasi pag hindi ka maka-afford ng psychiatrist, mayroon ditong parang organization na circle grouping, like magsasalita ka about your mental health, about your anxiety, paano ito nagsimula or whatsoever, kahit anong mental health problem mayroon ka. So siyempre, back to the man. Sabi ko sa kanya, hindi kita masasagot, hindi kita mabibigyan ng advice. And then sabi ko sa kanya, yun lang ang opinion ko. Kung ako yung nasa posisyon mo, is maghahanap talaga ako ng ibang psychiatrist. Why would I stick in this psychiatrist? And ang malala pa is more than 5 years na siyang nagtitake ng medication para sa kanyang anxiety. Pero hindi niya alam na para sa bipolar pala. So nagtanong siya sa akin, ano yung bipolar? So yung kaalaman ko about bipolar is kasi before mayroon akong amo na yung kanyang anak is mayroon bipolar. Tapos yung katrabaho ng asawa ko is mayroon din bipolar. So ang bipolar guys ay na ilalarawan sa sa pamamagitan ng matinding mood swings. Ang mga ito ay maaaring mula sa matinding o mataas na mania
So, mania, I will also explain that to you later. Yung mania hanggang sa matinding kababaan, like depression. So, yung mania, guys, it means is yung obsession. Yung obsession mo. So, period na mataas yung mania mo, yung obsession mo. Like first, sobrang saya mo na as in sobrang saya mo na hindi mo may paliwanag, overjoy ka, na hindi mo paliwanag yung sarili mo. Tapos, yung napakabilis magsalita, at pakiramdam mo puno ka ng enerhiya, at sa lahat ng oras punong enerhiya ka. Tapos puno ng magagandang bagong idea, bagong plano, madali kang ma-distract, hindi ka makafocus sa isang bagay lang, nadidistract ka, madali kang mairita or mabalisa. Also, ito yung pinaka mas malalang obsession is yung naggagastos ka ng pera ng malaking halaga na tapos yung mga mamahaling mga bagay, and then suddenly kahit hindi mo na afford yung bagay na yun, parang gusto mo talagang bumili kasi hindi mo makontrol yung obsession mo. And also, ayaw matulog. May time talaga, kasi may time talaga na minsan may mga yung mga taong na-diagnose ng bipolar, minsan 2 weeks hindi sila makatulog, guys. Hindi sila natutulog. Think of that, 2 weeks. May time talaga, may mga tao talagang ganyan na may mga bipolar na hindi makatulog. And then ito naman yung period na depressed sila, yung mababa yung kanilang period na nakakaramdam sila ng kalungkutan, kawalan ng pag-asa sa kanilang buhay, irritable sa lahat ng oras, walang ganang kumain, hirap sa pagtulog. Kung sa sa mania naman, mataas yung yung obsession mo is ayaw mong matulog. Ang dito naman is nahihirapan ka sa pagtulog. At yung kawalan ng interest sa mga pang-araw-araw na gawain, like yung mga gusto mong ginagawa, as in walang gana, wala kang interest, tapos pessimistic ka sa lahat ng bagay, tapos may pagdududa ka sa iyong sarili, tapos minsan nga may pumapasok pa dito ng mga suicide thoughts talaga. So I will share you about the story of my boss, yung kanyang anak. Nung time na yon, it was bago ako magkaroon ng anak. I was pregnant on the time. Kasi dito sa Belgium, guys, 6 months, pwede ka nang mag-pregnancy leave. Pero, pag pa lang, like 1 month, 2 months, hanggang 6 months. So, I was 3 months on the time na buntis ako sa anak ko. And then, syempre, nung time na yun, I was very, kumbaga, nahihilo ako. Nung time na yun, nahihilo ako. Tapos, as in talaga, sobrang tawag nito, sobrang gusto ko lang matulog. Pero, syempre, of course, kasi may trabaho pa ako. Tagalinis ako ng bahay nung time na yun. So, itong linilinisan ko, yung kanyang asawa is teacher, tapos siya naman is yung bang nagkakat siya ng mga puno, yun ang niya trabaho. So, tapos yung bahay nila is gawa sa mga kahoy, Pero maano siya sa loob. Kumbaga may chimney sila sa loob, tapos very cozy, maganda yung design. As in talaga super normal lang silang naninirahan. Hindi gaya ng ibang mga Belgian na very chic house, like very expensive house. Sila is very normal lang talaga. And then mayroon silang 3 anak. So yung eldest niya is kumbaga mayroong something. Kumbaga nung time na yun hindi ko lang yung pinapansin. Kasi sa how many months akong nagtrabaho sa kanila, kasi substitute lang ako. How many months ako nagtrabaho sa kanila, never siyang nakipag-usap sa akin. And then nung time na yun, I was shocked. Nakipag-usap siya sa akin. Ito yung mania niya, yung kanyang obsession. Very hyperactive siya.
marami siyang mga plano, tapos pinakita niya sa akin yung kanyang mga ginawa, yung kanyang swords na ginawa, tapos kahit busy siya sa kanyang lola sa pag-explain lahat, tapos sobrang bilis ang kanyang pagsalita, tapos hindi mo talaga mawari yung kanyang yung kanyang pagiging hyperactive. Tapos nung time na yun, sabi niya sa akin, gagawa ko ng swords para sa anak mo. Paglabas ng anak mo, mayroon na siyang espada. So sabi ko, okay, that's very nice and that's very sweet from you. And I think he was 17 nung the time, tapos sobrang taas niya ang bata. Tapos as in talaga, sobrang energetic niya na hindi talaga niya ako nalulubayan, guys. So nung time na yun, so I was like, parang fascinating ako kasi sa ilang buwan na ako dito nagtatrabaho sa kanila is never niya akong kinausap. Pero nung time na yun, I was really shocked. So nung time na yun, parang talaga nakita ko na is very different talaga. So nung time na yun talaga is I was shocked na kinausap niya talaga ako. Kasi normally tahimik lang talaga siyang bata. And of course kasi syempre baka siguro nagbibinata na yun, so syempre doon na lumalabas. And then yung kasi, yung bipolar kasi is depende yun kung mayroon sa pamilya mo. So kumbaga genetic siya kasi yung kanyang papa mayroon din nung kabataan niya, pero syempre na-diagnose siya ng maaga, tapos nag-take siya ng medication. Pero ewan ko ngayon now kasi since the last time na pumunta kami sa kanila nung baby pa yung anak ko, pumunta kami doon at hindi ko siya nakita doon. Tapos yung dalawa lang kapatid, yung pangalawa sa panganay, tapos yung bunso. And then tuwang-tuwa sila kasi sabi ng mama niya, yung amo kong babae, sabi niya na kung gusto mo daw ng nani, tawagan mo lang kami. So it was very kasi parang close ko na talaga sila. And then so one time, guys, na yung bahay nila is almost na kumbaga kung hindi dahil sa akin is wala na silang bahay nung time na yun. Kasi kasi nung time na yun, kasi 3 months buntis ako noon. Tapos syempre pag buntis ka, marami kang nararamdaman. Nung time na yun is nahihilo kasi ako. Tapos sabi ko, I don't feel like to going to work. But sabi ko sa sarili ko, okay, I try ko lang kasi baka mawala siya pag magtrabaho ako. And then nung the time na hinatid ako ng mother-in-law, kasi hatid sundo ako ng mother-in-law kung yung asawa ko may trabaho, yung mother-in-law ko yung nag